Bawat isa, hallelujah, Jesus. We worship you, hallelujah. Ayan, magandang umaga po, ayan, sa bawat isa na nandito sa ating bahay-sambahan at pati na rin sa mga nanonood sa atin online. Ayan, start na po natin ang ating gawain para sa Panginoon. Amen po ba? At bago po tayo mag-start, meron lang po akong verse na i-share para sa atin. Ayan, nagaling sa ating Panginoon. Sa Psalm chapter 18 verses 2 to 3. Sa Tagalog po tayo, ayan. Panginoon, kayo ang aking matibay na batong kanlungan at pananggalang. Kayo ang aking tagapagligtas na nag-iingat sa akin. Dapat kayong purihin, Panginoon, dahil kapag tumatawag ako sa inyo, ilililigtas niyo ako sa mga kalaban ko. Amen. Hallelujah. Ayan. At sinasabi dito ng Panginoon at sinasabi sa salita niya na siya lang yung magliligtas sa atin and siya lang yung bato na pwede nating sandalan. Kasi yung kabutihan niya is, ayun, sobrang nag-uumapaw sa mga buhay natin na kahit na sobrang sama na natin or ang dami natin nagagawang kasalanan, ang Panginoon ay tinatanggap tayo. Kasi ganun siya kabuti, ganun siya kamapagmahal. Hallelujah, Jesus. Worship you, Lord. Hallelujah. Yes, Jesus, oh, we honor you, Father. We love you, Jesus. We want your presence right now. Hallelujah. Oh, Jesus, hallelujah. Hallelujah. Mahal kita. Walang hanggan ang iyong biyaya. Buong buhay. Hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmula hanggang sa paghimping, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Minsan pa, mahal kita. Walang hanggan ang iyong biyaya, buong buhay, hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmulat hanggang sa paghimping, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman. Ang gato ko'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Siyang gabay sa kasakitan, nariyan ka sa gitna ng kaguluhan. Ika'y aking kaibigan, Diyos aking Ama. At ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Tapat sa habang buhay. Yes, Jesus. Ika'y mabuti magpakailanman. Ang gato ko'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. O ika'y tapat sa habang buhay. Yes, Lord. Ika'y mabuti magpakailanman. Ang gato ko'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. O ika'y
magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ko, iaalay ko lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ko, iaalay ko lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ko, iaalay ko lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Ika'y tapat sa habang buhay. Yes, Lord. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. O ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan. O minsan pa ating awitin ika'y tapat sa habang buhay. Yes, Jesus. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ko, iaalay ko lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ko, iaalay ko lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan. O minsan pa, kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ko, iaalay ko lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Ika'y tapat sa habang buhay. Yes, Jesus. Hallelujah.
Ikaw, Panginoon, ang pinakamabuti, Panginoon. Sa lahat, Panginoon. Lord, Ikaw ang aming Diyos, Panginoon, na dakila sa lahat, Panginoon. Lord, Ikaw ang pinakamakapangyarihan sa lahat, Panginoon. Hallelujah. Lord, Your goodness, Panginoon, ay nangingibabaw, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Your goodness, Your mercy, Panginoon, na hindi naman namin deserve, pero meron kami, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, dahil Ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming Diyos. Hallelujah, o Ika'y tapat sa habang buhay. Yes, Jesus. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan. O minsan pa Ika'y, hallelujah, Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Come on, let's sing. Ika'y tapat sa habang buhay. Yes, Jesus. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. O minsan pa, let's sing. Ika'y tapat sa habang buhay. Ikaw ay tapat, Panginoon. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Hallelujah! Oh, Jesus! Hallelujah! Hallelujah, Jesus! Thank you for your love, your goodness, Panginoon. Lord, hindi namin deserve, pero binigay mo, Panginoon. Lord, hindi kami karapat-dapat, pero anak mo kami, Panginoon. Hallelujah, Lord. Maraming salamat po sa napakagandang umaga, Panginoon. Lord, yung buhay namin, yung hininga namin, ngayon, Panginoon, ay galing sa iyo, Panginoon. Lord, hindi kami makakapalakpak, hindi kami makakasigaw, hindi kami makakakanta, kung hindi dahil sa iyo, Panginoon. Lord, araw-araw kang nagbibigay ng chance, Panginoon, sa mga anak mo dito, Panginoon, sa mundo. Hallelujah, Lord. Maraming salamat po. Dahil kilala ka namin, Panginoon. Maraming salamat po. Dahil ikaw, yung ama namin, Panginoon. Lord, hindi ka lang tatay. Kaibigan ka pa, Panginoon. At sobrang dami mong ginagampanan, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Panginoon.
Dahil nandito ka, Panginoon. Lord, ang sarap gumising sa umaga na ikaw yung inaawitan, Panginoon. Lord, ang sarap gumising sa umaga na ikaw yung pinapalakpakan, Panginoon. Lord, ang sarap gumising sa umaga kapag presensya mo ang nararanasan, Panginoon. Lord, napakasarap gumising sa umaga at simulan ang umaga namin nakasama ka, Panginoon. Dahil alam namin na sa buong araw ay kasama ka na namin, Panginoon. Lord, ang daming bagay na pwedeng pumigil sa amin, pero we are here right now. We are here right now para sa iyo, Panginoon. Lord, ang daming bagay na gagawin yung kaaway, na ginawa ng kaaway. Pero dahil kami ay mga anak mo at ikaw, ang aming Ama, ay sasambahin ka namin, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Sa umagang ito, Panginoon, na ikaw din ang may gawa. Sa umagang ito, na ikaw din ang may likha, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa kabutihan mo na walang sawa naming aawitin, Panginoon. Sa kabutihan mo na walang sawa naming isisigaw, Panginoon. Ikaw ay mabuti! Ikaw ay dakila! Ikaw ay mapagmahal! Ikaw ang aming Diyos! Ikaw ay mapagpatawad! Ikaw ay mapagbigay! Ikaw ang aming Ama, ang aming kaibigan. Hallelujah! Oh, Jesus! Hallelujah! Hindi kami mauubusan ng salita. Lord, hindi kami mauubusan, Panginoon, ng description sa'yo dahil ikaw yun! Ikaw yun! Hallelujah, Jesus! Hallelujah, Jesus! Hallelujah! Oo nga, Panginoon, hindi kami mawawala ng sasabihin, Panginoon, sa sobrang dami mong ginawa. Lord, kulang pa ang mga salita. Kanta at sigaw namin, Panginoon. Hallelujah. Oh, Jesus, we want your presence right now. Oh, fill us with your presence. Oh, Jesus, we love you, Jesus. We love you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. We worship you right now and forever, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. Sa'yo namin ibinibigay ang umagang ito, Panginoon, sa magsasalita, Lord. Give us your words, your wisdom, your knowledge, Panginoon. Hallelujah. Ikaw ang tatayo para sa Kanya, Panginoon. Ikaw ang magsasalita at magsasabi, Panginoon, ng mga dapat mong sabihin sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, Ikaw, Panginoon, ang pinakadakila sa lahat, ang aming Diyos. Maraming salamat po sa iyo po namin ibinabalik ang pinakamataas sa papuri. Ang pinakamataas sa pagsamba, pinakamataas na parangal, pinakamataas na pagsamba o aming Diyos. Hallelujah! Ang lahat ng anak ng Diyos at excited magpuri sa Kanya at makarinig ng salita niya ay magsabi ng Amen!
Hello, hello. Hello, welcome po sa TED Talk. Amen. Good morning po. Ay, pahiram pala ako ng clicker, anak. Ayan. Good morning po sa bawat isa. Ayan, Merry Christmas. Kamusta naman po ang ating pagiging malalim yan, sa salita ng Panginoon? And ayan, I pray lahat po tayo gising at excited na makarinig muli ng salita ng Panginoon sa umagang ito. Amen. Lahat po na excited magsabi ng hindi maganda yung pineapple juice na iniinom ko. Magsabi na amen. Amen. So good morning po sa lahat na nandito sa church namin physically at sa mga kasama po namin online. Ayan. Ilan kaya yung mga online viewers natin? Sana nakikinig ka, mama. Dahil meron ka special participation sa preaching ko ngayon. Ayan. Paki-flash naman po, anak. Ayan, ang ating PowerPoint presentation. Mamaya mo na i-download yung video, anak. Meron po kasi tayong mga video. Ayan, dina-download ng multimedia natin. Inaayos niya. Mamaya mo na i-download, anak, pag nagsasalita na ako. Ayan, habang inaantay po natin yung PowerPoint presentation. Amen. Sino po nakakaalala nung Don't Watch natin last week? Si Mika yung last week, no? Amen. Ayan. Sinipon daw siya, sis, kasi nagpaambon siya nung Lunes. Amen. Praise God. So ayan, welcome po sa isa na namang Don't Watch, September 14, 2024. Ayan, next slide po. Ayan. Sige, next slide. Okay na? Hindi gumagana to, anak. Ayun. Ayan, going deeper into the Word. Sino na po nakakita ng poster na to sa Abundant Life Church page po natin? Nakita niyo po ba yan? Amen. And nakwento po ni Mika nung nakaraan, dahil po nung nakita ko tong poster na to, nag-isip po ako ng activity namin. Anak pa, next slide. Ayan. Nag-isip po ako ng activity namin na mag-isip sila na kung sila yung gagawa ng poster ng going deeper into the Word, ano yung gusto nilang picture. Ayan. So kayo rin po, ayan, gusto ko po kayo rin today, mag-isip din po kayo kung kayo yung gagawa ng poster, yan, ng going deeper into the Word, ano po yung naiisip ninyong image? Ayan. So yung makikita nyo po dito sa upper left, yan po yung ginawa ng main natin na para siyang gubat. Amen. Yung parang going deep into the forest. Meron naman po, ayan, ito sa dagat. Ayan, going deep into the ocean. Tapos ito naman po, ano po to? Dried. Ito? Kuweba, yan. Going deep into the cave. Yung cave po na yan, medyo fake news po yan, Kasi ang kuweba po, hindi kanyang kaliwanag. Ang kuweba po is madilim. Marami lang pong ilaw yung kuweba na yan. Amen. Isa po siyang sikat na kuweba. Amen. Ito pong isa, going deep into the ground. Ayan. Pwede ring well, pero ginawa ko na lang ground. Ayan. Ano pa po yung mga going deep na pwede po nating isipin or gawing poster? Ayan. Yan, meron po tayo dito sa upper, sugat po yan. Pero dahil medyo graphic po siya, ginawa ko siyang black and white. Ayan. Pag malalim ang sugat, ayan, masakit. Amen. Or pag malalim ang yung iniisip, amen. Ayan, ayan. Mga bagay na malalalim, amen. So kayo po ba, when you hear the word deep, at kayo yung paggagawa ng poster, ano po yung gusto ninyong poster? Amen. Ako po for today, mamaya po sa reflection natin, kasama po yan. Kaya mag-isip na po kayo kung anong gusto ninyong poster. Ako tatanungin ako for today. Ang gusto ko pong maging deep is, maging deep sa user manual. Amen. Sino po dito ang nakakita na ng user manual? Amen. Manual. Sino dito yung tamad magbasa ng user manual? Ayan, yung pag dumating yung cellphone, yung gadget, laptop, or kung ano man yan, blender, pampainit ng tubig, TV, yun, yung TV. Yung user manual hindi binabasa, agad-agad, kalkal ng remote, agad pindot, kaya hindi na nila binabasa. Sino yung dyan? Guilty na hindi nagbabasa ng user manual. Amen. Ako rin po, guilty. Ayan. Pero napaka-importante po nang magbasa ng user manual. Amen. Kasi sa pagbabasa ng user manual, doon natin malalaman yung purpose ng bagay na ginagamit natin. Amen. Halimbawa po, ito si Kuya. Nakikita niyo po to? Yan. Si Kuya. Si Kuya,
gumagawa siya dyan ng cabinet. Amen. Tapos yung cabinet na ginagawa niya napaka-komplikado. So kailangan niyang basahin yung user manual para matapos yung cabinet. Amen. Si ate, sa tingin nyo, ano yung ginabasa niya? Cookbook. Yan. So si ate, nagbabasa siya ng cookbook para yung niluluto niya, maluto niya ng maayos. Amen. Ito po yung sa laptop. Sa tingin niyo po, ano pong ginagawa nila? Tinuturuan po nila, amen, kung paano gamitin yung laptop. Amen. At paano gamitin yung mga applications and program. Amen. So, tayo bilang tao, importante po pala na tayo ay nagbabasa ng user manual. Amen. Kasi yung user manual po, ano pong sinasabi sa atin ng user manual? Kung ano yung purpose ng bagay na yon. Amen. At kung paano siya gamitin. Amen. Halimbawa, ito itong upuan. Ayan. O Jenny, alika dito. Ayan. Audience participation tayo. Ayan. Pag halimbawa po si Jenny, nakita po natin sa daan, tapos gagawin niya po itong pangharang sa ulo. Ilagay mo, kasi umuulan. Ano pong iisipin natin kay Jenny? Baliw. Amen. Tama, isipin natin baliw. Or pwedeng gawin niya din itong ano pang pwede niyang gawin dito maliban sa upuan? Ihagis. Panakit pala, no? Pang-depensa. Shield daw, Jenny. Halimbawa, shield daw, Jenny, shield. Gawin mong shield. Ayan, shield. Amen. Praise God. Diba po awkward ang pangitignan? Maraming salamat. Palakpakan naman po natin si Jenny. Amen. Ano pa bang mga bagay ang pangitignan pag hindi ginagamit ng maayos? Alika dito, Parker. Buksan mo tong payong na to. Ayan. Tapos dito mo ilagay yung mga extension wire. Yan, gawin nating bag ang payong. Ilagay natin ilagay natin yan. O, di ba? Tapos maglalakad si Parker. O, di ba? O, ano mo yan, Parker? Oh, grabe yung bag mo, ang ganda. O, di ba? Tapos sasabihin mo pa, yung bag ko high-tech kasi nafo-fold. O, i-fold mo yung payong mo. Amen. O, di ba? Amazing. Di ba pag nakita natin yung mga tao, hindi nila ginagamit ng maayos yung mga bagay, nagmumukha silang katawa-tawa. Amen. Nagmumukha silang weird. Nagmumukha silang awkward. Baliw. Ayan, amen. Alam niyo po ba, tayo ring tao ganun madalas? Dahil tayo hindi natin alam kung ano yung purpose at gamit natin dito sa mundo. Madalas, ganun yung ginagawa natin. Amen. And ang tanging bagay lang na pwede magsabi sa atin ng gamit natin, ng purpose natin dito sa mundo is ang Bible, ang salita ng Panginoon. Amen. Kaya po ang topic natin for today is, ayan, may series na naman po tayo. First part po yan ng series natin. Part 2 po sa prayer night. And part 3 sa Sunday service. Ang part 1 po ng ating word ay, yan, deep in the instruction manual. Yan. Sa lahat po ng guilty dito na nagtatapon ng instruction manual. Amen. Hindi naman ako nagtatapon actually. Tinatago ko. Pero hanggang nasira na yung gamit, hindi ko na siya nabasa. Or babasahin ko lang siya pag nasira na siya. Amen. Ayan. Ano pong text natin po for today? Ayan. For the entire series po, ito lang po yung gagamitin kong verse. Pero meron lang po tayong i-highlight na part po ng verse. So yung verse po natin is Joshua 1:8. Keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. So today po, church, dyan lang po tayo magfo-focus sa naka-highlight dyan. No? Be careful to do everything written in it. Amen? Tayo po tiyubukot manalangin. Lord, maraming salamat sa umagang ito. And as we talk about, Lord God, going deeper into the Word, Father God, may we understand, Lord God, the importance, Lord God, of doing everything, doing carefully, Lord God, doing everything, Lord God, carefully na nakasulat, Lord God, sa salita mo, Panginoon. And right now, Holy Spirit, you're in this place right now.
Iparamdam mo sa amin ang presensya mo, balutin mo yung kami ng iyong kapangyarihan, protektahan mo kami sa pamamagitan ng banal na dugo ni Yesu Cristo, alisin mo lahat ng distraction, fill every corner of this place right now, bungkalin mo yung mga puso namin na kami ay handang tanggapin, Panginoon, ang salita mo sa umagang ito. Satan, we bind and rebuke your evil plans, your distractions in this place right now, and alam namin na hindi kami aalis sa lugar na to, hindi matatapos na umagang ito na wala kaming bagong revelasyon, bagong baon, at bagong sandata sa pakikipaglaban namin, Lord God, dito sa lupa, Panginoon. Kayo nawa ang maitaas sa buhay namin. Kayo lang, Panginoon, ang makita, Lord God, sa inyong lingkod. Kayo lamang po ang magsalita. Thank you, Lord God. We honor you. We love you, Father God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Alam niyo po ba, na pag nagbabasa po tayo ng instruction manual, sobrang, sino na po dito yung na-amaze na kaya palang gawin ng cellphone nila yon? Ay, hindi pa na-experience? Parang si Mika na bigla ako yung cellphone na gamit niya. Gamit ko kasi dati yon. Sino po dito yung mahilig mag-screenshot yan, ng gadget nila? Tapos nakita ko si Mika, minsan, ginanon niya ng dalawang daliri niya yung cellphone niya. Ay, sabi ko gano'n, tapos nag-screenshot. Sabi ko, ay, grabe, kaya palang gawin ng cellphone mo yan. Amen. Sino po dito yung hindi nyo alam na kaya palang, may mga bagay pala yung gadgets ninyo na gawin na hindi nyo alam kasi hindi ninyo ini-explore. Tipong ang phone mo, iPhone 14 Pro Max, tapos 16 na pala. Tapos pang calculator mo lang, o di ba? Wow, napakamahal na calculator niyan. Amen, praise God. O di mo yung gaming laptop mo na worth 100,000, tapos ang pinanglalaro mo lang is solitaire, o di ba? Diba? Anong nangyayari? Sayang. Sayang yung gamit, sayang yung isang bagay. And madalas, tayo, dahil hindi tayo natutong magbasa ng instruction manual, ganun po yung nangyayari sa atin. Hindi natin nakikita yung potensyal at yung kaya natin gawin. Amen. Ang nagagawa lang natin is yung basic. Ano yung basic? Huminga. Inhale, exhale. Hindi na kailangan ituro yan eh. Amen. Ano pa ba? Kumain, uminom ng tubig. Amen. Matulog. Amen. Pero yung mabuhay, nang naaayon sa salita ng Panginoon, konti lang ang gustong gumawa. Dahil konti lang ang gustong maging deep sa instruction manual. And today, church, may papakita ko sa inyo mga video na tanungin ko kayo kung alam niyo yung mga life hacks na to. Amen. So, ayan po. Next slide. Ayan. Nagpi-play ba, anak? Hindi. O so, yung video nasaan? Ayan. Ipi-play yan ni Ate Hope. Ayan, alis po ako dito. Here's something I didn't know until I was in my 30s. Vegetable peelers can be used to go forward and backward. Balikan na lang natin. Mag-download kayo ng VLC Media Player ng mabilis. Gab, download ng VLC Media Player ng mabilis. Amen. So, habang po tayo nagkakaroon ng technical difficulties, ayan. Sino po dito gumagamit ng peeler? Alam niyo po ba yung peeler, pag ginamit niyo po siya back and forth, sino po dito yung pag gumagamit ng peeler ganon? Sino? Yung pag gumagamit sila ng peeler ganon. Amen. As in, kababa, babalik sa taas, bababa ulit. Amen. Pero ang tama po palang paggamit ng peeler is pababa at tapos pabalik pataas. Amen. Ngayon, maisipin nyo, anong difference kung tawag dito, kung babalatan ko siya ng pababa at tas pataas versus doon sa pataas lang ng pataas ng pababa ng gano'n. Amen. Actually, the more na gano'n ka magbalat ng peeler, gano'n mo gamitin yung peeler, anong nasasayang? Tama, hindi. Ha? Laman, hindi laman. Yung energy mo. Amen. Kasi yung peeler, it was originally designed na bawat pagkumpas ng kamay mo, nagbabalat ka. So pag yung peeler, ginagamit mo siya magbalat ka, pataas, tapos pababa, ginagamit mo yung peeler in its original design. At yung effort mo, hindi ganun karami. Kasi pag yung peeler mo, nagbabalat ka, pataas lang at pababa,
umiikot yung effort mo. Na-imagine niyo po ba? So yung effort mo, bababa ka, tapos babalik ka na naman sa taas, magbababa ka. Ibig sabihin, dumodoble yung effort mo. Kumpara, pag yung pillar, binaba mo, tapos tinaas mong ganon, binaba mo, tinaas mong ganon, yung dami ng beses na kilos ng kamay mo is nakakatipid ka. Amen. Alam niyo po ba, dahil po isa po sa trabaho ko is mag-develop ng website. Ayan. Ang website po kasi, ang pag-develop ng website is pinaka-konting click as possible. So halimbawa po sa cellphone, sa gadgets po ninyo, no, ang maganda pong paggamit ng app is yung pinaka-konting click as much as possible. Kaya nga po, sino po dito nag-Facebook? Kaya nga po pag nag-Facebook kayo, kabukas ng Facebook ninyo, pag gusto ninyo mag-messenger, nasa po yung messenger? Nandun sa taas. So ibig sabihin, wala lang kayong, kahit may sariling app ang messenger, merong shortcut sa mismong Facebook na pag gusto mong buksan yung messenger mo, isang click na lang. Amen. So, ang tawag dito, may mga bagay dito sa mundo na minsan kino-complicate natin kasi hindi na, ayan na. Panoorin na natin ulit. Ayan, habang po tayo nagkaka-technical difficulties. O sige, panoorin na lang natin, doon na lang kayo sa next video bumawi kasi 4 naman yan, may 3 pang susunod. Ayan, o so pinakita niya, taas. Ay, pinakita niya na ba? Oh. Forward. Ayan. Backward. Here's something I didn't know until I was in my 30s. Vegetable peelers can be used to go forward and backward. Is that why they're loose? Forward. Backward. Forward. Backward. Amen. Forward and backward. May nagsabi po ng hassle. It worked twice. Sis Merla, sa umpisa lang siya hassle, di ba? Pag nasanay ka ng ganun yung, pag sanay ka, ganyan na lang. Amen. Pabilisan pala to. Amen. Mali pala yung pinapalood natin. Oo, makapal yung pagkabalat. Amen. Ha? Depende sa babalatan. Amen. Pero, naiintindihan niyo po ba yung gusto ko pong iparating, no? Na pag hindi natin alam yung, kung paano yung original design ng isang bagay, mas nagiging komplikado siya na gamitin natin. Amen. And, tawag dito, ayun pala, next slide. Ayan. Okay po. Yan po yung first pointer natin, no? When we are deep in the instruction manual, it makes our lives easier. Amen. Sino po dito matitestament po nila, no? Na simula nung nabuhay kayo nang naaayon sa salita ng Diyos, mas naging madali yung buhay. Wala. Hindi niyo tanggap. Paano mas dumali? Ang dami niyang bawal. Amen. Ako po, honestly, ako mas dumali. Kasi tawag dito, pag na-realize mo na kaya binawal ng Panginoon yung isang bagay para sa ikakabuti mo, mas dumadali yung buhay mo kasi hindi mo na siya gagawin. Amen. Amen. Kasi nababawasan na yung mali nating ginagawa. Basahin po natin itong verse natin sa 1 Timothy 6:6-10. Amen. Ano pong sabi dyan, no? But godliness with contentment is great gain. Gusto ko po yung word dyan, contentment. Yan. Sino po dito yung nafe-feel po natin, no, na madali na lang yung buhay kasi kontentado na tayo. Amen. Kaya nga po kasunod dyan, no, sabi ni Paul kay Timothy, for we brought nothing into this world and we can take nothing out of it. But if we have food and clothing, we will be content with that. Amen. The problem po kasi, kaya marami sa atin nahihirapang babuhay dito sa mundo is ayan po yung problema. Those who want to get rich fall into temptation and a trap and into many foolish and harmless desires that plunge people into ruin and destruction. Amen. Ako po as a working individual na 36 years old na, totoo, na-realize ko noong mga 20s ko, ang dami kong nasayang na oras na, tawag dito,
hinahabol ko yung mga bagay na material, hinahanap ko yung mga bagay na wala namang ikakaganda talaga sa buhay ko. Alam niyo po ba, for 8 years yata, lagi pong flagship yung phone ko. Ano po ibig sabihin ng flagship? Lagi yung pinakamahal nung brand na yon. Laging pinakamahal ng Samsung, pinakamahal ng iPhone, pinakamahal ng Huawei. Tapos, ang nangyayari sa akin is nalalagay lang yung buhay ko sa alanganin. Tapos ngayon pong yung cellphone ko, ang sisimple lang, naglo-look back ako, yung mga gadgets na yun, na luma, wala na ngayon sa buhay ko. Tapos, naubos yung pera ko sa kanila. Anong nangyari? Amen. So parang, hindi naging simple yung buhay ko. Amen. Ngayon na yung phone ko, yung tigmumura lang, yung mga mid-range, ayan, okay lang, kasi yun naman yung nagagawa naman nila kailangan kong gawin. Mag-take ng pictures, ayan. Kahit mag-call, mag-text, ayan, mag-calculator, hindi ko naman kailangan ng sobrang mamahaling phone. Amen. Tuloy natin, ito po yung laging sikat, na lagi pong nami-misquote, lagi pong sinasabi to, no, na the money is the root of all evil. Hindi po, no, the love of money is the root of all kinds of evil. Na yung pagmamahal mo sa pera, mas mabigat na kaysa sa pagmamahal mo sa Panginoon. Amen. Yung paghahabol mo sa pera, sabi po dyan, tuloy natin, some people eager for money have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs. Amen. Kaya nga po, ako na-appreciate ko po ngayon, no? Sino po yung mga kilala ninyong artista na tumalikod sa pag-aartista tapos namuhay ng simple? Yan. Diba? Yung gusto na lang nilang magtanim sa farm. Amen. Kasi, tao dito, na-realize sila na makakain lang sila, yung sinabi dito ni Paul. Ayan, no, makakain lang sila. Balik tayo sa previous slide. Makakain lang sila, ayan, no, for if we have food, for if we have food and clothing, we will be content with that. Amen. Kasi, yun lang naman yung mahalaga, yung makakain ka at meron kang damit. Amen. And because of us chasing these many wrong things in life, ano nangyayari? Nagiging mas komplikado yung buhay natin. Kaya po yung first pointer natin, balik tayo dito, Nak. Ayan, balik tayo. Ayan. Reading the Bible makes our lives easier kasi maraming pinapa-unload sa atin ang Panginoon. Marami siyang pinapaalis sa atin na, anak, hindi mo naman kailangan yung mga bagay na yan para maging masaya. Amen. And unless we read the instruction manual, unless we read the Bible, we would never really understand it. Hindi natin maiintindihan yan. Lagi mong tatanungin yung sarili mo na parang, hindi ko ba talaga kailangan yun, Lord? Oo, anak, hindi mo kailangan yan. Hindi, Lord, parang kailangan ko eh. Oh. Amen. Hindi, anak, hindi mo kailangan yan. Ito lang ang kailangan mo and mas dadali ang buhay mo. Amen. Next po. Yan, next video. Yan. Next na. Hanggang doon sa next video natin. Yan. Wooden spoon life hack. Panoorin po natin. Didn't know until I was in my 30s. Hot wooden spoons can sit in a pot handle. Imagine this pot is hot and this is covered in spaghetti sauce. Drip, drip, hot. Oh, I need to stir. Oh, where am I gonna? Great. Sino po yung naka-realize na pwede pala yun? Amen. Pwede pala yun sa sandok nila. Sino po dito yung nai-stress, no? Yung may purpose pala yung butas, hindi lang pala siya sabitan. Sino po dito yung pag may kasama ka nagluluto, tapos maghahalo ka, tapos walang patungan yung haluan ko, tapos kukuha ko ng plato, tapos mamaya lalagyan mo dyan, tapos mamaya wala na yung sandok mo, pati yung plato, kukuha na naman ang paliba. Amen. Amen. So, tawag dito, may purpose rin pala yung butas na yon, no? Na hindi lang siya pangsabit. Amen. Pwede rin pala siyang lalagyan ng sandok para yung sandok na ginagamit mo, hindi mo na siya need ilagay sa plato, tipid sa hugasin, tapos yung tumutulo pa, babalik pa dun sa niluluto mo. So, ang talino, di ba? Pangmatalinong galawan yan. Amen. So, ano pong masasabi natin po dyan, no, sa life hack na yan, no? Next slide. When we read the instruction manual, yan, it gives us new knowledge. Amen. Lahat po ng gusto makareceive ng new knowledge, magsabi ng amen. Amen. Sino na po dito yung parang hanggang dito na lang ba ang buhay? Wala na bang bago? Amen. Kapatid,
Magbasa tayo ng instruction manual. Sabi ko nga po sa inyo, yung kay Mika, hindi ko alam yun, pwede pala yun. Screenshot, ganun na lang. Amen. Kaysa yung pindutin mo yung power tsaka volume down. Pwede naman palang 2 fingers pababa. Amen. And same through with our life. Minsan nawawalan tayo ng fire. Minsan nadidepress tayo. Minsan pakiramdam natin parang wala nang kabuluhan ng buhay, nakakasawa yung buhay. Kapatid, buksan natin ang ating instruction manual. Buksan natin ang ating Bible. Kasi doon natin makikita ang bagong kaalaman. Sino po dito yung nag-attend ng ating Bible study nung sa Thursday? Amen. Sino po dito yung natuwa na nagkaroon kayo ng bagong kaalaman no, sa buhay ni Saul? Amen. Oh. Sana nagbasa tayo assignment, di ba sis? Amen. Sino dito lang na-realize nila na pwede palang i-reject tayo ng Panginoon? Amen. Na pwede palang napili tayo ng Panginoon, tapos papalitan niya tayo kasi hindi tayo naging faithful. Amen. So, dahil nabasa natin yun, anong gagawin natin? Mas magiging faithful tayo. Tama po ba? Or mas magiging unfaithful? So, sa buhay natin, pag nakakaramdam tayo ng parang stagnation, hindi na gumagalaw, parang wala na nag-i-improve, wala na nagbabago, kapatid, magbasa po tayo ng Bible. Yung mga kasama ko po yung nag-aral ng Bible study ng Thursday, ilang chapters lang po yun. Pero ilang oras na 1 hour and a half na po tayo nagbabasa. Hindi ba ang sarap? Amen? What more pa pag ikaw nagbabasa noon at tapos kinakausap ka ng Panginoon? Oh, amen. So, reading the Bible, being deep in the instruction manual, it gives us new knowledge. Amen. Ano po bang sabi sa Proverbs 1 verse 7? Ayan, pa-next slide naman po anak. Ayan. The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. Ganun po pala, no? Pag tawag dito, hangal tayo, ayaw natin ng wisdom, ayaw natin ng tinuturuan, ayaw natin ng instruction. Amen. Kaya po dyan nga natin makikita na pag isang tao ayaw mag-grow hindi nakikinig. Amen. Pag sinasabihan siya, lalo na ng mga leaders niya, ng mga elders niya, ng mga pastors niya, pag sinasabi, anak, ito yung mali mo, hindi ako mali. Tama ako. Amen. Kapatid, ayan, anak, isa kang hangal because you don't like wisdom and you don't like instruction. Amen. Kaya, tayo, every time our leaders, our elders, or someone, yan, our prayer partners, na sinasabihan tayo, binibigyan tayo ng instruction, dapat matuwa tayo. Amen. Kasi pag nakinig tayo, hindi tayo magiging hangal. Amen. Kaya sabi dyan, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Sino po dito yung natakot mag-suicide dahil natakot sa hell? Si Maricar, yan, kung kilala niyo po yung artistang si Maricar, no? Nung nagkaroon siya ng malaking problema back in the early 2000s, no? Na-share niya po na gusto niyang tapusin na yung buhay niya. Pero baka daw may impyerno. Dahil doon, hindi siya nagpakamatay. Dahil doon, nakilala niya ang Panginoon. Amen. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. Kung may takot tayo sa Panginoon, doon magsisimula yung knowledge natin. Amen. Kung, pag ginawa ko to, tas matatakot ka sa magiging pagkilos ng Panginoon sa buhay mo pag nagawa mo yon, then doon ka magsisimula na magsaliksik sa salita niya. Amen. Balik po tayo doon sa buhay ni Saul. Ilang beses po si Saul na gano'n doon, nagkamali. Yun na-mention sa Bible. Pero meron po doon dalawa. Yan, dalawa. Dalawang beses siyang sinabihan. Yung una pong sa kanya, sinabi sa kanya na hindi na sa linya mo manggagaling yung mga susunod na hari. Amen. Pero hindi pa siya nire-reject ng Panginoon bilang hari. Yung pangalawa, nireject na siya ng Panginoon bilang hari. Dahil alam mo na pag hindi ka naging faithful, nabasa mo yun Nabasa mo ni-receive mo And then, pag naiintindihan mo na, si Saul nga na pinili ng Panginoon yung namili sa kanya na maging hari. Pero dahil hindi siya naging faithful, inalis ang Panginoon, yung lineage ng pagiging hari sa kanya, nireject siya ng Panginoon. What more pa tayo na normal na tao? Amen? Kaya the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Amen? And we will never understand that, no? We will never know that unless we go deep in the instruction manual. Hanggat hindi natin binubuksan yung Bible natin. Amen? Nakakalungkot na ang dami-dami
nating alam dito sa mundo. Alam natin magluto ng adobo. Say amen kung marunong tayo magluto ng adobo. Sino dyan yung perfect yung adobo, yung nalulusaw sa bibig? Nakakagutom tuloy. Amen. Praise God. Baka naman pwedeng may magdala bukas. Yung mamanti-mantika. Amen. O, lakas maka-arteriosclerosis. Amen. Diba? Amen. So, nakakalungkot, ang dami nating alam iluto, ang dami nating alam i-mekaniko, ang dami nating alam gawin, karpenteruhin dito sa mundo. Pero pagdating sa Bible, ang konti ng kaalaman natin. Huwag po tayong ganun. Amen. Kasi the Bible is a living word. Amen. Buhay siya. Amen. At hindi pwedeng walang bago. Lalo na po yung matagal na Kristiyano dyan. Mga matagal na Kristiyano dyan, alam po natin no, na yung isang verse, iba siya ngayon, at after a few years, iba na naman yung dating sa atin. Amen po ba? Ba't ako lang? Ako naranasan ko po yun na iba yung... Kasi po, bata ako eh. Nung binasa ko yung Bible nung bata ako, iba yung interpretation ko. Nung nagbasa ako ng Bible, na nagtatrabaho ako, iba yung interpretation ko. Ngayon, na pastor na ako, iba na yung interpretation ko. Amen? Every time na binabasa mo siya, nag-iiba yung interpretation. Kaya doon natin mapapatunayan na buhay ang salita ng Panginoon. And paano tayo magkakaroon ng bagong knowledge, bagong revelation sa Panginoon kung hindi tayo nagiging deep in the instruction manual? Amen. Amen po ba? Next. Ayan, dyan na po tayo sa third video natin. Ang bilis lang. Praise God. Here's something I wish I knew before I was in my 30s. Towels stay on better if they're rolled, not tucked. Tucked? Came off. Rolled down. Oh, that is snug. Roll the towel! Yung pag nagtatawal sila, ganun sila magsuot, yung niro-roll yun nila, wala. Lahat kayo, tinatak ninyo. O, alam nyo na ngayon, kung gusto nyo hindi siya maalis, i-roll yun nyo siya. Amen. Ako, niro-roll ko na yung towel ko eh. Hindi siya talaga naaalis. Amen. So, sinong hindi nakakalam nun? Pagtaas ng kamay. O, di ba ngayon, may bago tayong kaalaman, may bago tayong life hack. Next page. So, when we read the Bible, ayan, it gives us a better way of doing things. Amen. When we read the Bible, it gives us a better way of doing things. Amen. Pag nagbabasa tayo ng Bible, yung mga dating bagay na sa tingin natin okay na, mas nagiging okay pa. Amen. When we read the Bible, what is this world telling us? Usong-uso. Sa mga Korean novela, revenge. Tama? Sino nanonood dito ng Lavender Flowers? Oh, nanonood. Lavender Fields. Oh. Anong pinaka-gist niya? Kaya siya nagiging ma-juicy. Amen. It's about revenge. Ayan. And, ano pang uso? Yung, tawag dito, third party. O, di ba? Ano yun? No other woman. Ayan, nauso yun. Amen. So, may mga bagay tayo sa mundo na iniisip nating okay lang. Kasi ginagawa naman ng marami. Maraming gumagawa. So, pwede kong gawin kasi ginagawa nila. Okay lang. Amen. But when we start reading the Bible, it gives us a better way of doing things. Instead of mag-hold on ka sa unforgiveness, instead na magkaroon ka ng sama ng loob, forgive, anak. Forgive. Amen. Instead na matakot ka na yan na lang ang pera mo, be generous. Because I will bless you. Amen. May mga bagay na ganyan na sa Bible lang natin makikita. Mga aral na sobrang in contrast, sobrang opposite ng tinuturo dito sa mundo. Amen. Ayan, sa mga matagal ng Kristiyano dyan, alam ko, you can attest na ang daming bagay na lumaki tayo na akala natin okay lang gawin, pero nung binasa natin yung Bible, hindi pala okay gawin. Pero naturo sa atin na mas better pala yung mga bagay na yun na tinuturo ng Bible. Amen. And, ayan, may mga bagay kasi na dapat, next slide. Ayan. May mga bagay na dapat ipagpasa Diyos na lang natin. Sabi po sa Exodus 14:14, the Lord will fight for you, you only need to be still.
Amen. Ito po yung time na umalis sila Moses. Nakakulong po sila. Alipin po sila. Amen. At ayaw silang palabasin, ayaw silang palayain ng Pharaoh, ng Paraon. Amen. Pero ang sabi ng Panginoon, the Lord will fight for you. Anak, akong lalaban para sa'yo. Kailangan mo lang manahimik. Magstay ka lang dyan. Amen. At ako yung lalaban para sa'yo. Amen. When we don't read the Bible, paano natin malalaman yung mga ganong promise ng Panginoon? Amen. Paano natin malalaman na instead na mag-isip tayo kung paano maghigante, mas maganda palang wag maghigante? Amen. Paano natin malalaman na instead na masarap panghawakan yung galit, yung unforgiveness, kung hindi natin babasahin ng Bible? Amen. Sabi nga, alam nyo ba, nung nagbasa po kami ulit nung Bible study namin, nung nagbasa po kami ulit ng Sermon of the Mount, nakasulat doon na hindi tayo patatawaran ng Panginoon kung hindi tayo marunong magpatawad. Amen. Kaya po pala yung sinasabi ni Lord na, I will remember your sins no more. Kailangan mo munang i-forget ang sins ng others. Amen. Hindi pala siya pwedeng, anak, kakalimutan ko yung kasalanan mo. Hindi pwede yun. Kailangan, anak, kalimutan mo muna yung kasalanan ng iba bago ko kalimutan yung kasalanan mo. Kaya ngayon, alam niyo po ba, yung mga taong namamatay, ito totoong kwento po to sa mga narinig kong kwento ng mga mahal nila sa buhay na namamatay. Lagi pong humihingi ng kapatawaran yung malapit ng mamatay. Sino po dyan yung naka-experience na nun? Amen. Alam niyo po ba yung tatay ni Maricel Laksa, nung malapit na po siyang mamatay? Pinatawag niya po lahat ng anak niya kasi nararamdaman niya malapit na siya. Tapos nung nandun na po sila lahat sa kwarto, sabi niya, meron ba akong kasalanan na kailangan kong ihingi ng tawad? Amen. Napaka-importante palang magpatawad. Kasi hindi pala tayo papatawarin ng Panginoon pag di tayo marunong magpatawad. Amen. Kaya nga sinasabi ng Panginoon dyan, ako na anak, ibigay mo sa akin. Ako na yung lalaban para sa'yo. Maging still ka lang. Yan. I-let go mo lahat ng yan. Amen. And, napabalik ko sa previous slide. Ayan. Yan. How will we know how to do, how will we have a better way of doing things if hindi tayo magiging deep sa instruction manual? Huwag po sana nating sayangin itong pagkakataon na to. Na yung team natin, going deep into the Word, na church, September 14 na. Ilang chapters na ng Bible lang nabasa natin. Ilang Bible character na ang nakilala natin. Ilang books na ng Bible yung nakilala natin. Natapos natin. Matatapos na yung buwan. Matatapos na yung tsaka yung buwan ng team natin. Kasi yung team natin deep into the Word eh. Anong ginawa natin ng 1 to 14? Kung hindi natin binuksan ang Biblia natin mula 1 hanggang kahapon, nagpatalo tayo sa kaaway. Amen. Hindi natin, mas nakinig tayo sa Kanya. Kasi alam ng kaaway, pag natuto tayo magbasa ng Bible, lalapit tayo sa Panginoon. Meron akong disciple. Sana nanonood siya ngayon. Meron siyang major decision na gagawin sa buhay niya. Na-share niya lang sa akin yung Tuesday. Nung Wednesday, may decision na siya. Lord, sabi ko, anak, sabi ko gano'n, meron ka bang word? Meron ka bang scripture? Anong pinangahawakan mo sa salita ng Panginoon na nagbaback up sa decision mo na ginawa na yan? Sabi niya, meron akong verse pass. Tapos yung verse nga hindi related doon sa pinagdadaanan niyang season. Sabi ko, oh my God, sabi ko, saan mo napulot yan? Paano mo masasabi na ito yung sinasabi ng Panginoon sa'yo? Amen. Basta daw, sabi niya, nagpipray naman daw siya, may peace naman daw siya. Tapos sinabi ko sa kanya, alam mo ba, nung tinitem si Jesus, anong binibigay sa kanya ng kalaban? Verses. Oh. Paano ka nakakasigurado na yung verse na yan hindi galing sa kaaway? Amen. So pati ang kaaway, actually ang kaaway mas alam pa yung Bible sa atin.
Amen. Knowing na yung kaaway, mas alam pa yung Bible sa atin, magpapatalo ba tayo? Amen. September 14 na po, church. Online viewers. Ayan, September 14 na ng team natin. Kung wala pa rin tayong nababasa na chapter, verse, Bible character, natapos na isang libro ng Bible, gising! Gumising kayo. Amen. Dahil yakap-yakap niyo ang kalaban. Amen. Totoo, legit. Kayakap niyo siya. Siya yung kabanding ninyo eh. Bakit? Kung kabanding niyo ang Panginoon, binabasa niyo ang salita ng Panginoon. Amen. Tama po ba? Kasi kung ang kabanding mong kaaway, anong pinag-uusapan niyo ng kaaway? Mga bagay na makamundo. Pero kung ang kabanding mo, ang kayakap mo, ang katabi mo, Panginoon, ang pinagbabandingan nyo ng Panginoon, yung mga salita niya. Amen. Yes, church, okay magkinig ng worship music. Worship songs. Oh. Okay yan. Pero iba yung magbasa ka ng salita ng Panginoon. Kasi yung salita ng Panginoon, diyan kanya i-encourage, diyan kanya itatama. Amen, yung mga mali nating paniniwala. Kaya nga it will give us a better way of doing things. And you will not know how to do these better things kung hindi ka magiging deep in the instruction manual. Yung video natin, marami sa inyo hindi alam na mas maganda palang ganun ng tuwalya. Amen. Kung hindi ko sinare sa inyo, hindi nyo malalaman na may mas better way pa palang mag-ipit ng tuwalya. Ganun din sa salita ng Panginoon. Ganun rin yung mabuhay dito sa mundo. Ayan, sa mga live group sessions, yung mga nag-i-Instagram habang nagla-live group, hindi mabitawan yung mga cellphone, pero yung Bible, di mahawakan. Napaka-contrasting, no? Yung Facebook sa isang araw, ilang beses binubuksan. Yung mga games, ilang beses binubuksan. Yung Bible, magbukas na lang para basahin yung Bible verse, pahirapan pa. Mamayang gabi na lang. Amen. How will we have a better way of doing things if we will not be deep in the instruction manual of the Lord? Amen. And last video po. Ayan, so. I didn't know until I was in my 30s. You shouldn't remove air fresheners completely from the package. How to use. Pull back down to expose top of tree. Each week, expose more of tree to adjust fragrance strength. Each week. Here's something I didn't know until I was in my 30s. You shouldn't remove air freshener. Paki-flash doon sa slide na ano. Sino po na dito yung bumibili ng kanyang pabango, yung air freshener na parang pine tree? Sino na po? Ayan. Ayan, dito na po yung special mention ni Mama. Ayan. Sino po dito yung hindi alam na konti-konti pala yung bukas nun? Alam mo ba, Pas? Hindi. So, pag nilagay mo yun sa kotse mo, inaalis mo din lahat. Amen. So, yan kasi pabango sa kotse. Amen. Meron po ako gusto ikwento sa inyo. Meron akong kaibigan. Ayan. Na bumili siya niyan. Kasi gusto niya mabango yung kwarto niya. So, ang ginawa niya, bumili siya niyan, inalis niya yung buong wrapper, nilagay niya sa aircon, natulog siya. Kagising niya na ospital siya. Bakit? Nalason siya sa hangin. So, ang next pointer po natin is, pakilast yung next pointer. Ayan. Yung next slide po natin. Reading the instruction manual prevents waste and potentially harming or killing yourself. Amen. Totoo po yun, hospital siya, na-emergency siya, na-ER siya. Bakit? Hindi na siya makahinga. Kasi, yung pabango, meron niyang oil. Dahil binuksan niya yung lahat. Anong sabi doon? Tuwing kailan mo siya binababa? Every week. So imagine mo, every week mo dapat ine-expose yung pabango. So ang ginawa niya, inisang araw niya, inisang oras niya, inisang tulog niya. So binaba niya lahat, tinapat niya sa aircon, tapos natulog siya. Nung kagising niya, na-ER siya dahil hindi na siya makahinga. Ang bigat-bigat na nung dibdib niya. Amen. Because hindi siya nagbasa ng instruction manual. Ganyan po yung ginagawa natin sa buhay natin. Our life is wasting away. Sometimes even harming and killing ourselves because we don't read the Bible. Feeling natin minsan yung life natin, walang kakahantungan, loss, kasi hindi tayo nagbabasa ng Bible. Amen. Sa tingin niyo po ba, si Joseph, paano siya nabuhay sa lahat ng pinagdaanan niya? Si Joseph, binenta ng mga kapatid, naging alipin.
tas nakulong na walang ginawang masama. Amen. Bakit po siya nanatiling matatag sa lahat ng nangyari sa buhay niya? Because po, if you read the Bible, si Joseph po, yung paborito ng tatay niya, so ang tatay niya is si Israel, si Jacob. Yung faithfulness ni Lord kay Jacob, dahil paborito niya si Joseph, kay Joseph niya nakwento. Kaya si Joseph, lahat ng pinagdaanan niya yun, dala-dala niya yung kwento at aral na turo ng tatay niya about being faithful to the Lord. Amen. Nung tinempt si Joseph ng asawa ni Potiphar, nung sabi niya, no, kasi ayoko magkasala sa Panginoon. Yun yung una niyang sinabi. Ayoko magkasala sa Panginoon. Amen. So, bakit may ganong klase ng paninindigan si Joseph? It's because he's deep into the instruction manual. Deep siya sa pananampalataya niya. Si Daniel na pinadala sa ibang bansa. Amen. Para doon magsilbi. Karating pa lang nila doon, anong ginawa nila? No, hindi kami kakain ng pagkain ninyo. Gulay lang kami. Kasi ayaw ng Panginoon kumain kami ng mga pagkain na iniaalay sa ibang Diyos. Oh, amen. And because of that, ano nangyari? Nabuhay sila. And if you read the Bible, those people who is not deep into the Word, yun yung mga nakaharm nila yung sarili nila, nasasaya yung oras, yung panahon, at saka yung blessing sa kanila ng Panginoon. Balik po tayo ulit kay Saul, yung mga nag-Bible study. Ano po yung utos ng Panginoon sa kanya? Na patayin lahat? Amalekites, di po ba? Pag binasa po natin yun, sabi ng Panginoon doon, noong time na yung Amalekites, sinugod sila Moses. Ngayon ko sila ipaghihiganti. Patayin nyo sila lahat. Dahil hindi buo yung pananampalataya at paniniwala ni Saul, doon sa utos na yun ng Panginoon, na historically pala, kaya pala gustong ipaubos ng Panginoon ang Amalekites, it dates back hundreds of years sa time pa ni Moses. And ngayon lang ipaghihiganti ng Panginoon sa time niya. Hindi niya napansin yung opportunity na siya yung pinili ng Panginoon para ipaghiganti yung mga ginawa sa time ni Moses. Anong ginawa niya? Na-waste yung opportunity niya. Ano nangyari? Instead na siya, yung nakasulat sana sa Bible, na ginawa niya yung tamang paghihiganti, yung gustong mangyari ng Panginoon sa mga Amalekita, wala, na-waste. Ano pang nangyari? Na-reject pa siya bilang hari. And it happened because hindi siya nagbabasa ng Bible. Kaya hindi buo yung obedience niya. Amen. Ganon din tayo pag hindi tayo nagbabasa ng Bible. Yung mga decision natin sa buhay, most of the time, it harms us. And then last, it kills us. Amen. Namamatay tayo. Kasi yung pinangahawakan natin, yung sinasabi ng mundo, yan, mag-emo-emo ka dyan, walang nagmamahal sa'yo, ang lungkot-lungkot ng buhay, walang kang kahihinatnan. Pero kung nagbasa ka ng Bible, mababasa mo doon, ano bang importante? Yung pagmamahal ng tao, yung pagmamahal ng Diyos. Yung taong to, naalala ko yung mga kabataan, no? Hindi ako mabubuhay nang wala siya. Ayan. Nag-break kami. Ilang taon na ba kayo or ilang buwan na ba kayong magkasama? 6 months. 6 months. Ilang taong ka na? 18 years. 18 years kang nabuhay nang wala siya, tapos 6 months mo lang nakasama, mamamatay ka na. Ayan. Ganyan ng mga bata. Diba? No? Na I love you-han lang. I love you. Ay, grabe yung kilig sa loob. May nagmamahal sa akin. Hindi pa naman nakita in person. Hindi pa naman niya naamoy yung utot ng taong yun. Or kung umuutot ba yung taong yun. Diba? See? Dahil misconstrued, dahil mali yung pag-iintindi natin sa salita ng Panginoon. Ganyan yung mga desisyon natin sa buhay. Nawa-waste natin yung opportunity, nawa-waste natin yung blessing, at hinaharm natin yung sarili natin. Amen. Sana kabataan ma-realize nyo yun, no? Ayan. Na ilang araw mo lang kausapin, nasasabihan ka lang ng I love you, but mahal na mahal mo na agad. Samantalang nandiyan yung magulang mo, sila nagpalaki sa'yo, sila nagpakain sa'yo, sila nag-aalaga sa'yo pag may sakit ka. Itong tao nga to, hindi ka pa naalagaan nung nagkasakit ka, pipiliin mo tong taong to.
Amen? Oh. Itong taong to, hindi niya pa naranasan yung sinasabi natin sa mga magulang natin na isusubo na lang nila. Pero dumating ka, anong ulam? O sige, nakainin mo na to. Amen. Eh baka tong taong kinababaliwan mo, pagdating sa restaurant, inubos yung pera mo eh. Oh. Diba? Oh. Saan tayo kakain sa Jollibee? O babili ako ng isang bucket. Ay, maubos ba natin yan? Hindi, mauubos ko to. O, diba? Order ka ng sarili mong bucket. O, diba? Na-imagine nyo ba? That happens because hindi tayo nagbabasa ng Bible. Ano ba sinasabi ng Bible about our parents? Alam nyo po, it's not love, it's honor. Magkaiba po ang honor sa love. Tandaan po ninyo, hindi sinasabi sa Bible na love your parents. Sinasabi sa Bible, honor your parents. And if you research that in the dictionary, honor is very different from love. Kasi you can still honor a person without loving them. You acknowledge their authority over your life. Amen. I-honor mo sila. Kasi kung wala sila, wala ka dito sa mundo. And that's something that you should be grateful about. Amen. O, diba? O, yung nagsabing love, hindi nagbabasa ng Bible. Ayan. So, deep in the instruction manual. Amen. So, kailangan pa magbasa ng Bible. Amen. So, ayan, church. Sana ma-convict tayo, no? Pansinin po ninyo yung word po ng Sunday. It's Pastor Aris. Sabi ko, napaka-basic nito, pero napaka-timely. Sa totoo man, nung nagpipreach si Pastor Aris, ang basic, pero sana nakakain nila. Tapos nung Wednesday, ang basic ulit, sana nakakain nila. Tinuro sa atin ni Pastor John, yung ilan yung authors, ilan yung books. Tapos si Pastor Aris, kung bakit kailangan magbasa ng Bible, napaka-basic. Pero kita ko sa mukha ninyo, wala nagbasa sa inyo ng Bible sa loob ng 13 days. Grabe. Grabe. Pero yung mga nagbasa sa Bible study group, good job kayo dyan, guys. Nakabasa naman tayo ng ilang chapter kahit papano. Amen. Ang daming ways para magbasa ng Bible ngayon. Actually, dati nagbabasa ako ng Bible. Pero si Parker yung nagturo sa akin ng audiobooks. Kasi daw, hindi siya makapagbasa. Mas gusto daw niya narinig. Nung nag-try ako makinig, mas nag-enjoy ako nakikinig. Kasi kahit na, sino po dito yung pinakamalalim sila mag-isip sa banyo? Pag naliligo sila, habang nagsashampoo, yan, habang nagsasabon, ayan, kung ano-anong naiisip mo, di ba? Parang, bakit bilog ang buwan? Ganyan. Bakit mas maliwanag ang araw sa buwan? Ganyan. Bakit mas marami ang mga stars? Ayan, di ba? Tapos, inuubos mo yung lahat talaga ng dumi ng katawan mo habang nakaupo ka sa toilet. Baka meron pa. Di ba? May bababa pa, ganyan. Di ba, ako, doon po yung deep in thought ko. Kaya po, doon ako nagpi-play. Kasi, pag deep in thought ko, ang dami kong naisip, at least yung pag narinig ko yung Bible, maya-maya may marinig ako, hay talaga, ginawa niya yun? Kasi narinig ko eh. Amen. At dahil narinig ko, kukunin ko ulit yung cellphone ko, hey, play ko ulit. Tapos pakikinggan ko, ay, ganun pala yung nangyari doon. Grabe siya. Di na siya, At least, yung nasa isip ko, yung mga kwento sa Bible. Hindi yung grabe yung kapitbahay namin. O grabe si Sis MG, ganyan. O diba? Grabe si Tita Les. O ganyan. Ay, si CJ, ganito na naman. Hindi ganun yung naisip ko sa CR. Ang naisip ko sa CR, ay, ganun pala yung nangyari kay Isaiah. 3 years siya nag-preach ng nakahubad. Paano yun? Pag nag-preach lang ba siya naguhubad? Or pati pag nakauwi siya? Ganun. Ganun yung naisip mo. Kasi narinig mo sa Bible. Amen. Kaya church, sa remaining 17 days natin, na deep in the Word, kay si Lord ang tabihan natin, huwag si Satan. Amen? Amen po ba? Amen. So as a recap po, next slide. Ayan, worship team, tara po, gisingin nyo na yung mga natulog. Ayan, mga mahilig magpuyat na yan, mga bobodjakin ko yan eh. Ay, may verse pa pala tayo. Ito, sige, habang ginigising nyo sila. Ayan. Sabi po dito, as it is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Amen. At ang ganda po ng pagkakasabi dyan. Ano po sabi dyan? Every. Amen. Lahat.
Bawat salita ng Panginoon, doon tayo dapat nabubuhay. Amen. Yes, minsan masarap ang barbecue. Masarap ang adobo, masarap ang sinigang. Pero at the end of the day, hindi yung adobo, hindi yung sinigang yung magliligtas sa atin. Amen. Ang magliligtas sa atin is yung salita na nanggagaling sa bibig ng Panginoon. Amen. And as a conclusion, ayan po. Ayan. Next page. Next page? Ayan. As a conclusion, ayan. When we go deep in the instruction manual and we are careful to do everything written in it, ano po yung 4 na mangyayari sa atin? Una, it makes our lives easier. Pangalawa, it gives us new knowledge. Pangatlo, it gives us a better way of doing things. In other words po, nagkakaroon tayo ng character development. And then last po, it prevents ways and potentially harming and killing ourselves. Amen. And habang po tayo nagpipray, gusto ko po basahin po natin yung ating reflection question. No? Ayan, pa-reflection question naman tayo. Habang umaawit po tayo. Yan po yung reflection question natin, no? Hindi ko po nasama yung poster dyan. Isama po natin yung poster. Sa 4 po na puntos, ano po yung pinaka nag-impact sa atin? And kailan po tayo magsa-start? Gusto ko pong marinig na nanggagaling po sa bibig ninyo, no? Kailan po tayo magsa-start na going deep in the instruction manual? And i-share nyo po sa amin yung commitment. Bakit po kailangan ninyong i-share? Kasi pag sinare nyo po sa amin yan, accountable po kami sa inyo. So pag sinabi nyo, mamaya, magbabasa ako ng Genesis, babantayan namin kayo. Next time na nakita namin kayo, matatanong namin kayo, sis, di ba, nasasabi mo, start ka na ng Genesis? Nasimulan mo na ba? Amen. So nagkakaroon tayo ng accountability sa isa't isa. So pakishare po yon and pakishare din po yung gusto po ninyo maging poster today. Ayan. Marami po salamat, church. Palakpakan natin si Lord. Ayan, awitan po natin siya. And excited po ako marinig ang reflection po ng bawat isa. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, Jesus. Worship you, Lord. Yes, Jesus. Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Yesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Minsan pa sa lahat. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Yesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, di nagbabago. Diyos ka sa amin, tanging sandigan
buhay ko. O sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Yesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. O di nagbabago, di nagbabago. Diyos ka sa amin, tanging santigan, nariyan para sa amin. Panginoong Yesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. O di nagbabago, di nagbabago. Diyos ka sa amin, tanging santigan, nariyan para sa amin. Panginoong Yesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. O minsan pa di nagbabago, di nagbabago. Diyos ka sa amin, tanging santigan, para sa amin. Panginoong Yesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko, aming Ama. Walang katulad mo. Yes, Jesus. Nagmamahal ng puso ko. Walang katulad. O minsan pa, walang katulad mo. O binago mo, Panginoon, binago mo ang himig ng puso ko. Noon, ngayon, at magpakailan pa man. O Diyos, walang katulad mo. O minsan pa, walang katulad mo. Yes, church. Awitin po natin ito ng buong puso. Binago mo ang himig ng puso ko. Yes, Lord. Noon, ngayon, at magpakailan pa man. Yes, Lord. O Diyos, walang katulad. Yes, church. Yes, O minsan Jesus. pa, church, walang katulad mo. Walang katulad mo. Binago mo ang himig ng puso ko. Noon, ngayon, at magpakailan pa man. O Diyos, walang katulad mo. O for the last time, walang katulad mo. Walang katulad mo. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Ang himig ng puso ko. Yes, Lord. Noon, ngayon, at magpakailan pa man. O Diyos, walang katulad mo. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Lord Jesus, tunay na wala kang katulad, Panginoon. And right now, Father God, gusto namin lumapit sa inyo, humingi ng tulong kasi gusto namin
Baguhin mo, Lord God, yung himig ng puso namin, Father God. Father God, right now, I want you, Lord God, to convict us with the power of the Holy Spirit right now na marami sa amin dito sa lugar na to, Panginoon, na hindi kumikilos, hindi nag-effort, Panginoon, na mag-aral ng iyong salita, Panginoon. It's an insult to you, Lord God. It's an insult to you na yung team namin, it's going deeper into the Word. Pero umabot na kami ng kalahati ng buwan, pero wala pa kaming binasa, Lord God. Lord God, bless us with that convicted heart, that conviction, Panginoon, na hindi lang enough na sinabi namin yung team namin going deep into the Word, Panginoon. Faith without action is dead, Father God. Lord, yung church namin, Panginoon, baguhin mo yung himig ng puso ng simbahan namin, Father God. Ayaw namin, Lord God, na maging Kristiyano lang, Lord God. Na face value lang namin, Lord God, na facade lang namin, Panginoon, na ganito yung team namin, ganito yung inaaral namin. Pero pag uwi namin sa bahay namin, Lord God, wala naman kaming desire, Panginoon, basahin yung salita mo, Father God. Lord, iparamdam mo sa amin, Lord God, na nasasaktan ka. Every time na yung sinasabi namin, sobrang in contrast dun sa ginagawa namin, Father God. Anong silbi, Lord God? Sabi mo nga, Lord God, these people declare that they love me with their mouths, but their hearts is full of other things, Panginoon. Lord God, ayaw namin maging tao ganun, Panginoon, na iba yung sinasabi namin, Lord God, sa mismong laman ng puso namin, Panginoon. And right now, Father God, I pray for the Holy Spirit, Panginoon, to truly convict us this morning, Father God, na it's not enough that we say these things, Panginoon, but our actions, Lord God, sobrang kulang, Panginoon. We're so busy, Lord God, sa ministry. Sobrang naming busy, Lord God, sa mga gawain, Lord God. Pero when it comes to really that quiet time, Panginoon, yung solitude namin, Lord God, sa inyo, Lord God, sobrang patay, Father God. That's why, Lord God, sa mga pointers namin today, hindi namin maranasan sa buhay namin yun eh. Hindi namin masimplehan yung buhay namin. Pakiramdam namin, walang bago. Minsan, tinitake for granted namin yung blessing namin. Ang daling mag-sin. Kasi, mas yakap-yakap namin yung mundo kaysa yakap-yakap namin ikaw. So right now, Father God, this morning, I pray for the Holy Spirit na hindi kami tigilan, na i-convict, hindi kami tigilan, na kulitin, Panginoon. Na hindi importante yung pinapakita namin sa tao, Panginoon. Yung importante, Lord God, kung ano kami, Lord God, pag mag-isa na kami at hawak namin yung salita mo, Father God. Sobrang dami naming alam sa mundo, sobrang dami naming binubuksan, sobrang dami naming pinagkakaabalahan, but when it comes to reading your word, Lord God, ang busy namin, Panginoon. So right now, church, as we sing this song again, and yung binago niya yung himig ng puso natin, let's declare it in our lives na hindi lang natin siya kinanta dahil yung lyrics. Nantahin natin yun kasi gusto natin talaga baguhin ng Panginoon yung himig ng puso natin. Yes, worship team. Walang tulad mo. Yes, Lord. Mo. Ang puso ko noon, ngayon at magpakailan pa man. O Diyos, wala katulad ko. Yes, Lord Jesus. O wala katulad ko. Yes, Lord. Baguhin mo ang himig ng puso namin, Lord. Bago mo ang himig ng Yes, Lord. puso ko. Lord, gusto namin yung pitig na puso namin is ikaw lang, Panginoon. Ngayon at magpakailan. Yes, Lord. Sing it louder, church. Sing it louder. O Diyos, walang katulad. Yes, Lord Jesus. Walang katulad mo. Baguhin mo, Panginoon. Binago mo ang himig ng puso ko. Noon, ngayon at
kailan pa man. O Diyos, walang katulad mo. Walang katulad mo. Yes, Jesus. Change our hearts, Lord. Binago mo ang himig ng puso ko. Noon, ngayon at magpakailan pa ba. O Diyos, walang katulad mo. Walang katulad mo. Binago mo ang himig ng puso ko. Noon, ngayon at magpakailan pa man. O Diyos, walang katulad mo. Muli itaas natin ang Panginoon sa pamamagitan ng ating pagpalakpak. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, I believe right now, Lord God, that you have spoken to us, Panginoon. You have convicted us, Panginoon. You touched our hearts, Panginoon. Lord, may you always remind us, Panginoon, and may we be reminded, Panginoon, and may we have an open heart, Panginoon. Hindi talaga madali at imposible talagang maging Kristiyano, Panginoon. Pero, magagawa namin, Father God, when we rely on Jesus and we read the Bible, Panginoon. So, thank you, Lord God, for this morning, Panginoon. For reiterating, Lord God, the importance of, Lord God, of going deep, Lord God, sa instruction manual na binigay mo sa amin dito sa lupa, Lord God, which is your word, Father God. And we pray, Father God, na buhayin ninyo, Lord God, sa puso namin yung apoy, yung desire, Lord God, na matinding kagutuman, Lord God, sa salita ninyo, Lord God. Thank you, Lord God. Kayo nawa ay maitaas sa buhay namin, Lord God, sapagkat kayo dakila, tapat, Panginoon. Kayo mapagpatawad, kayo ay patient sa amin, Father God. Thank you, Lord God. We honor you, we love you, Father God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, church, and God bless po.